ating Panginoon sa umagang ito, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, Ama naming nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa umagang ito kami po ay nagagalak at nagpapasalamat, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkalob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa kalakasan, Panginoon, sa proteksyon mo. Salamat, Panginoon, tunay ngang mabuti ka, tapat, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, sa amin pong pagpupuri at pagsamba sa pakikinig ng iyong salita, patuloy ka naming maparangalan, maitaas sa aming mga buhay, Panginoon, at walang iba, Panginoong Diyos. Patuloy kang manahan, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Patuloy po naming maranasan ang iyong presensya, ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. O Diyos, gamitin mo po ang bawat isa na naririto ngayon sa harapan. Maging ang aming pong tagapagsalita, ang aming pong pastor na gagamitin mo sa umagang ito, Panginoon. Na ang lahat na mamumutawi sa kanyang bibig ay magiging pagpapala, magiging kalakasan ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Hindi po lalabas sa bahay-sambahan na ito na hindi taglay ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. How precious to me are your thoughts, God. How vast is the sum of them. Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. When I awake, I am still with you. Blessed morning, everyone. Let's give praise to the one. Hallelujah. Only Jesus this morning. Hallelujah. Oh, with one voice we sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive
through them Amen. and made the nations prove the glories of His righteousness and the wonders of His love and wonders of His love and marvelous wonders of His Whoa. Hallelujah. We give you praise. Oh, the joy of the Lord is our strength. We'll sing it one more time. Come on, church. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Hallelujah. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, Oh, my soul, bless His name, all that is within me. Come on, oh, my soul. my soul, Bless His name, all that is within me. Say, oh my soul, bless His name, all that is within me. Say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, we praise You. It is my strength. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Give You praise. Hallelujah. We continue to praise You, Lord, and to worship You this morning. Hallelujah. Jesus. I encourage everyone to sing this song with one voice. We sing. Held within the manger, the Son of God arrived, the one who would become Emmanuel. The promise was delivered to a virgin bride, the one who would become Emmanuel. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels all creation cries. Holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Holy forever. In the humble town of David, Savior born today, the
highest, your name is the greatest, your name stands above them all, above all the rules and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Come on, church, we say, your name is the highest, your name, it is the greatest, your name stands above them all, above all the rules and dominions, all powers and positions. His name is the name above all names, hallelujah. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Jesus, oh, we praise you for your forever holy, Lord Jesus. Hallelujah. And death could not hold you, the victor before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. Come on, death could not hold the one who is and is to come. Hallelujah. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory.
Your joy is our strength, Lord God. Holy, holy is your name. Holy Jesus. Let me praise you. Let me glorify you this morning, Lord. You alone are worthy to be praised, Lord Jesus. We give you glory. We give you honor. We give you the praise that you deserve, Lord Jesus. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Good morning po. Good morning po. Narito na naman po tayo sa isang bahagi ng ating pong na pinakamahirap pong ano bang ano doon? Pinakamahirap pong ano bang tawag doon? Isabihin po dito sa harapan, yung pagbibigay. Pero sa mga pinagpala po, hindi na po mahirap ito. Kasi natutunan na natin na pag tayo po ay nagbibigay, lalo po tayong pinagpapala. Dahil naramdaman na po namin yan dahil nung bago-bago pa lang kami po sa church, talagang hirap ng buhay, ni kusing, wala po kami. Ang babasahin ko po ngayon ay nasa 2 Corinthians 9:6 to 9. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aanin ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aanin ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa tulad ng nasusulat. Ang pagbibigay po sa Diyos ay pagtatanim. Pagtatanim pala. Ako po, alam ko po yun dahil farmers po kami nung nasa taga-Candaba po kasi ako eh. Minsan po kasi meron kaming bukid na hindi natatamnan, so hindi ka mag-aani. Pero pagka nagtanim ka naman, kailangan itabi mo yung binhi. Kasi pagka kinain mo yung binhi, ay wala ka na pong itatanim. Ganyan din po sa Panginoon. Marami po tayong binibigay, mas marami ang balik sa atin. Napatunayan na natin yung marami nating ditong ibinibigay na dati po ako ay nung una po ako sa church, wala po kaming sasakyan, walang kalan, nagkakahoy lang. Pero nung pong una ako dito, kasi galing po kami sa Katoliko. Siyempre, sa Katoliko po, kailangan kapain mo muna yung bulsa mo, ibibigay mo yung pinakabarya, di po ba? Pero dito po, napatunayan natin na nung una po, akala ko kawalan sa akin pagka ako'y nagbibigay eh.
Pero, mentras nagbibigay po kami, lalo pong dumarami yung pagpapala ni Lord. Ganun po siya ka-generous ang Lord. Kasi po, kung sinasabi po natin generous tayo dahil nagbibigay tayo, hindi papayagan ni Lord na mas generous kayo kay Lord. Mas magiging generous si Lord sa atin pagka po tayo ay nagbibigay. Kasi alam po niya yung ating puso kapag tayo nagbibigay ng masaya at may kagalakan. So counted po yun kay Lord. Hindi yung napipilitan ka, hindi po counted yun. Kumita ka ng 1,000, binigay mo ng 5 piso, hindi naman pupulubi si Lord para bigyan natin ng barya-barya. Ang kagandahan po kay Lord, bago kanya papagbigyan, siya po muna yung magbibigay sa iyo. Siya po muna yung unang magbibigay, hindi ka po niya hayaang magbigay nang hindi siya naunang magbigay. At dito po sa 10, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. O kita niyo po, pagka pala nagbigay si Lord, iba yung binhi, iba yung para sa tinapay. At yung pong binhi, wag po nating kakainin yon. Kasi pag kinain natin yon, hindi natin ibinalik, hindi natin tinanim, wala na tayong binhi. So ganun po ang prinsipyo ng Lord. Hindi ka po niya hayaan na magutom kapag ikaw ay generous. So magiging mas generous po ang Lord sa atin. So yun lamang po, sana po ay marami tayong natutunan kasi po sa tagal na namin sa Panginoon, 38 years, nag-umpisa lang po kami sa walang tahanan. Pero ngayon, parang kabuti na yung mga tahanan natin at marami pong pinagpala sa mga pamilya natin. At nagpatuloy tayo dahil nagtiwala tayo kay Lord. Yun naman po ang pinaka-the best, yung tiwala pagka tayo nagbigay, tiwala na si Lord ang magbabalik niyan. So tayo po ay manalangin, tayo pong lahat ay tumayo. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Ngayon pong umaga, nagpapasalamat po kami sa iyong mensahe. At Lord, turuan mo po ang aming mga puso na maging generous at maging mapagbigay, lalong-lalo na po sa tahanan mo, Lord. At Lord, sana po ay matutong magbigay ang aming mga miyembro dahil ito lamang po ang prinsipyo mo upang sila ay mapagpala. Na kagaya po namin mga deacons na dati po talagang walang-wala. Pero ikaw po ang nagpalago sa amin at hindi mo po kami pinabayaan. Salamat o Diyos sa iyong mga pagpapala. Maging ang aming mga anak, mga apo, Panginoon, ay pinagpala mo. Salamat po talaga o Lord. At patuloy ka pong generous po sa amin, sa lahat po ng nagbibigay at nagbibigay sa iyong bahay-sambahan. Gamitin mo po ang mga kaloob na ito para sa ikalalago ng iyong mga salita, O Lord. Mapapurihan ka po sa bawat buhay namin. In Jesus' name, Amen.
Gandang umaga po sa bawat isa. Merry Christmas po. Paskong-Pasko na, kaya kanina ay mga inawit natin ay mga pamaskong awit na. So, sa mga announcement po natin, So siguro po habang hinihintay kung meron tayong mga announcement, nice po natin i-greet ang mga kapatid na sa unang pagkakataon ay nakasama po sa pananambahan. Si Maribeth Tindugan, tsaka si Leonard Tindugan. Pwede pong tumayo. Ay. Okay. So, welcome po sa gawain ng Panginoon. I think yung anak din ata ni Sister Eloya, no? First time po ba niya or second time? First time. First. So, meron din po tayo doon. Mga Serrano po. So, atin extend po ang ating mga kamay upang sila po ay ipanalangin at ang desire ng ating puso ay ito po yung simula ng kanilang journey, lalong-lalo na po sa paglilingkod sa Panginoon, kung ito po yung unang pagkakataon na sila po ay nakadalo sa mga gawain katulad nito. Ipanalangin po natin sila. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga kapatid na nakasama po namin sa umagang ito. Dumadalangin kami, Panginoon, na ito isang napakagandang pagkakataon upang sila, Panginoon, ay kumilala ng kapangyarihan mo, at ang kaligtasan ay ihatid niyo po sa kanilang buong sambahayan at gagamitin niyo po sila, Panginoon, maging sa kanilang mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kamag-anak at iba pa. Sa pangalan nga po ni Jesus. Amen. So, we will proceed to our question number 48 sa ating pong katekism. Ano ang iglesia? So, ano ang iglesia? Okay. Ang Diyos ang pumili at nag-iingat para sa kanyang sarili ng isang bayan na kanyang hinirang para sa buhay na walang hanggan at pinag-isa sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay. Na nagmamahal, sumusunod at natututo at sumasamba sa Diyos ng sama-sama. Isinuguri ng Diyos ang mga taong ito upang ipahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan at ipakita sa marami kung ano ang kaharian ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang mainam na buhay ng sama-sama at tunay na pag-ibig nila sa isa't isa. So ito po ay hango sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. So tayo po ang pinili ng Diyos, ito ang kanyang katawan, tayo ang kanyang iglesia, no po? So sa umagang ito, isang napakagandang opportunity po na ang ating pong tagapagsalita ay naging po namin, hindi man po kami nagkita sa Bible School dahil una po kami at panglima kayo, no Pastor? Tama? Pang-apat. 4 batch po sila. Pero ang lingkod na ito ay kapitbahay din po namin sa Valenzuela. At mismo ay nag-work din po siya kung saan school ako po ay nag-graduate sa Valenzuela Community School. At salamat dahil ang lingkod na ito ay ginagamit ng Diyos ang base po niya ay Hong Kong, China, Macau, at dito po sa Pilipinas. Isa pong lingkod ng Diyos na tinatawag po siyang bilang isang senior pastor at the same time ay alive in Christ. Parang katulad po ni Pastor Dan, dahil under him, dito po sa Pilipinas, ay meron po silang 24 na iglesia. So, ganun kabuti ang Panginoon dahil ang heart po niya ay talagang nasa mission, nais po niya na ang ebanghelyo ay maparating sa iba't ibang dako ng mundo. So, sa Asia pa lamang ay 4 na nga po doon, 4 sa Hong Kong, 1 sa Macau at 1 sa China. At nais ko na pong ibigay ang buong pagkakataon sa lingkod ng Diyos na ito, si Pastor Rodel Gabayan.
Good morning po sa ating lahat. Isang napagandang opportunity po na ako ay makabisita po dito sa inyo. Kasi po, si Pastora ay hindi ho iba sa akin, pati ho si Pastor Chito. Sinabi nga niya na kami ay isa lang ang aming bayan ng pinanggalingan sa Valenzuela. Noong hindi ko pa nakilala ang misis ko, ay sa Valenzuela sa community kung saan siya nag-aral. Hindi lang kami mag-abot, graduate na siya doon. Ako naman ay nag-work doon sa canteen as tindero ng soft drinks. And the same time, nag-aral po ko sa Bible School. Kasi yung school na yon, mayroon pong Bible School. At yung Bible School po ay funded ng Americans. Kami ay inisponsoran. Ang aming work hanggang 4 lang o 5. Then after that, kami ay papasok na sa Bible School hanggang 10 ng gabi. Kaya pagod kasi work sa umaga. Kasi ang libre lang ho pag-aaral kasi sponsor nga kami ng mga Amerikano. Pero yung aming pong pagkain, hindi. Kaya kinakailangan namin mag-work. Yung pastor naman, dahil nga sila may-ari ng school na kung saan gumaduate si Pastora, ay binigyan kami ng work para mayroon kaming sahod. Para makasurvive po kami. At then, nung nabalitaan ko po na after 2 years, hindi ko po natapos yung theology ko po doon sa evangelical, lumipat po ako ng Antioch. Doon ho kami nakita ni Pastor Chito. Pero bago ho po na sa Antioch, binata pa lang si Pastor Chito, nabisita ko na ho yung church nila doon sa Marulas, yung Miracle Life. Kaya kilala ko na ho siya. Habang nag-aaral ako, na nakabisita na ako. At nung malaman ko na graduate pala siya ng Antioch, ay habi ko is small world, no, na nagkita kami, nag-abot kami na isang naging kaibigan ko si Pastor Chito. At napaka-bait na pastor at masiyahin. So yun po yung aming karanasan. At nagkaroon po kami ng Grand homecoming ba yun? Alumni sa Antioch. Katatapos lang ho noong nakarang araw. Kaya kahapon lang ata. Kahapon lang, no? So yun po. Nung Biyernes pala, nung Friday. So salamat sa Panginoon at nakabisita po ako rito sa inyo. Ako po ay mayroong 2 anak. Yung aking pong anak na isa, lalaki po babae. Yung anak ko po, si Rodel Gabayan Jr. ay isang medical doctor. Kanina, sino nga yung kaklase niya? Anong pangalan nun? Doc Jerry, yun po yung naging kasama ni Doc sa PGH, kung saan sa kanyang internship, naging kaklase po sila. At pareho yung successful sila sa kanyang karir na tinahak. So, yun po. Kaya, tiyak makakarating yung pangangamusta. Mayroon hong saring clinic si Doc sa Pasig. Kaya pag kayo ho'y napunta ng Pasig, pag sinabi nyo, ako ay, kilala ko si Pastor Del, may discount kayo. Malaki ho yung laboratory nila sa, yung clinic niya, di ko kasi memorize, Vista Care Medical and Diagnostic Clinic. Yun po si Jan, tamay ka. Yun po yung driver ko. At at the same time, pinasok ko siya kay Doc din para pag nandito ako, ay sulo ko siya. Ang usapan namin, pag nandito siya, akin siya. Pag wala ko, doon siya. Kasi binigyan po ako ng sasakyan ni Doc, yung Navara, na pick up. Siya po yung nakakuha kong driver. Para ho naman hindi makatingga yung sasakyan, laging magamit. Kasi po pag hindi nagamit, masisira eh. So ako bihira lang naman dito. Minsan every 3 months nandito ako. Depende ho sa tawag ng ministry. Kung may mga anniversary, ako yung speaker nila, uwi ho talaga ako. At generous po yung ating church sa Hong Kong kasi sa mission ho, sabi niya, Pastor, basta lahat ng lakad mo sa ministry, no, at mission, sagot namin ang plane ticket mo. Kaya yun po yung sobrang blessed ako dun sa mga kapatiran natin sa Hong Kong. At nakapag-minister na rin si Pastora doon sa ating pong
church sa Hong Kong. Nung nag-tour sila, kasama ko po kasama po niya yung isa din sa alumni namin. Dalawa sila, yung si Sister Ann, no? Second batch. Dumalaw ko sila roon at pinasyal ko sila. Hindi nang masyadong napasyal ng marami kasi malamig ba yung pastora? Mainit. Tama lang yung yung klima noon. Yung weather niya medyo okay lang. Kasi ngayon malamig na. Kaya pag kayo bibisita sa Hong Kong, sabihin niyo kay pastora, mayroon po kaming Alive in Christ Hotel. Hindi, biro lang. Mayroon po kaming tirahan sa mga tourist na mura ho. Ginawa namin yon, 5 ho, sa isang kwarto, 5 ho yung magkakasya. Ginawa namin yon kasi nga, yung gustong mag-tour ng mga nanay, tatay, kapatid na mga members, yung pamilya, no? Yung immediate family, para hindi na sila mag-hotel. Ang mahal kasi ng hotel sa Hong Kong. So doon na lang po sila at binigyan na lang po namin sila ng special discount. At ang pinakamaganda, pag pastor libre, love gift lang. Yun ang usapan sa basta pastor, ay huwag ninyong singilin kasi gusto natin i-bless yung mga lingkod ng Diyos. So yung instruction ko sa mga namamahala doon. Kaya pag pastor yon ay pakainin pa ninyo at alagaan ninyo kasi lingkod ng Diyos yon. Ngayon kung magbigay sila ng love gift, okay lang. Pag hindi, okay lang din. Aanihin na lang natin, si Lord na lang mag-bless sa atin. Kasi ang prinsipyo ko po, sa tagal ko nagpastor, huwag kayong mag-alala, magkukwento lang muna ako kasi maiksi lang ako magbinsahe. 1 oras lang eh. Sa tagal ko nagpastor at nag-serve sa mga pastor sa Caloocan ho ay 4 na taon akong, batang-bata lang ako noon, 28 years old, na presidente ako chairman ng mga pastor, 4 na taon sa buong Caloocan, yung CAMIA, Caloocan Ministry Association, na kung saan trinin ako ni Lord doon. Tapos sa Metro Manila, sa PGM, pagdating sa Hong Kong, naghanap ako. Sabi ko, mayroon bang samahan ng mga pastor dito? Mayroon. 3. Saan nauna? Ito. Ay doon ako sa nauna. Ay yung 2 na nagbuo, nawala din. Sila ngayon lahat, isa na lang sa amin. At 6 years na akong Vice President na Manila. Mayroon pong samahan ng mga pastor sa Hong Kong, kung tawagin ay Filipino Ministerial Fellowship International. At yan po ay mga Filipino pastors at mayroon ding foreigner. At 100 churches mahigit ang Filipino pastor sa Hong Kong. At nakakalungkot nga po kasi mayroong sunog po sa Hong Kong. Naalam niyo, nabalitaan niyo, na yung 7 condominium na nasunog. Mayroon hong Pilipina na missing, 19 kahapon, 19 na Pilipina na missing, hindi pa ho nakita. Kasi talagang ang iba naabo, nasunog ho talaga yung mga bangkay. At yung na-identify pa lang ngayon ay 83 na mga Chinese na kung saan ay namatay at dami pa hong missing. Kasi sa isang 30, ang isa 32, ang isa 33 floor. So sa bawat floor ho yan ay marami nakatira. Kaya ako halos maiyak-iyak kagabi nung maano ko. Kaya nung masunog, sabi ko kay Mrs., mayroon matang membro na nasama doon. Sabi niya, wala naman pero nakakalungkot kasi maraming Pilipina din na natrap at nasunog nga raw. Ay iba nakaligtas. At may mga hero ng mga Pilipina na inligtas yung mga bata at talagang kinarga at hinano sa hagdanan para makatakas sila. Kaya yun po yung sama po natin sa prayer. So yun po ang nakakalungkot. Tapos yung pangalawang anak ko po, si Blessing ang palayaw niya, ay nagtapos naman po siya ng kanyang abogarsya, babae po, sa Hong Kong, sa Chinese University. At pagkatapos po noon, ay nakapag-asawa naman siya ng pastor, ng Victory. At nagsiserve sila. Ngayon sila ang hawak ng outreach sa Tung Chung, malapit sa airport. Doon na rin sila nakatira. So bless po ako ng Lord talaga, sobrang blessed, pinasalamatan kong Panginoon. Kasi yung asawa din ng aking anak na doktora din. So, sabi ko, Lord, bumawi ako kasi ako dating kantoboy, adik sa Davao City, patapon ng buhay. At pag-graduate ng high school, wala na. Hindi na ako kayang i-manage ng aking parents. Isang kaibigan ko, barkada ko sa inuman, ay na-born again sa Forest Square. Siya po yung nag-share sa akin ng gospel. Kasi, nagkasakit ako ng ulcer at sa kidney, yung kidney ko mayroong problema na.
umihinaw ako ng dugo. Ngayon, sabi ng doktor, kung hindi ako hinto, lalala, baharing ikamatay ko. So medyo natakot din. May takot pa rin naman sa puso na mamatay ka, di ba? Eh, batang-bata ka. Sa time na yun, ay nasa 18 years old lang ako. Tapos biglang pumunta sa bahay kasi hindi na ho ako makalakad eh. Yung barkada ko na yun, so Davao Doctors Hospital ho nagtatrabaho. Sabi ni mother ko, wala pa kasi kaming pira kaya hindi ko siya mapacheck up. Sabi nung aking huwag kang makalala, Nay. Akong bahala. So, kasi hinanap niya ako doon sa kanto, sa mga inuman, wala na ako eh. So, nandun lang pala sa bahay. Sa si Rodel nang, sabi nga, na doon, saka nakahiga. So, pag akyat niya, ang payat ko na, ano nangyari sa'yo, Lika? Ilang weeks na ba ito? Nako, may 2 weeks na yan. So, inalayan po niya ako sa hagdanan at hirap din akong lumakad sa sobrang sakit ng aking tiyan ho, sa tagiliran. Pagdating ho doon sa hospital, laboratory, lahat, nilibre po niya ako. Paglabas, ang kapalit, aatin ako ng Bible study. Dahil ang aming lahi ay sa lahat, wala hong mga born again talaga. Sa mother side, father side, wala. Kasi kami ay kandado, sirado, simentado, ang aming pagkakatoliko, platado. Yun po yung ganun ka-religious yung aking, ang mama ko kantura sa simbahan, ang lula ko, ganun din. Kaya, parang pagdating sa reliyon ay talagang ayaw namin. Ayaw ko pumasok ng simbahan. Adik ka nga eh. Tapos biglang sabi niya sa akin nung patapos hospital, tapos may mga resita. Sabi niya, ako nang bahala sa gamot mo. 4 na gamot mga antibiotic. Basta, para siyang doktor eh. Ito 3 times a day ito, inumin mo yan. Ito, every 4 hours, ganyan. So, inano niya ako, nalayan niya ako hanggang sa gumaling ako ng doktor. Sabi niya, sa Sunday, may pupuntahan tayo. Kaya alam ko naman, kasi born again siya eh. Ay, tango-tango lang akong ganyan. Sabi ko, linggo ng umaga, bihis na ako. Sabi ko, lumalabas yun. Alas 9, alas 8. Sabi ko, gano'n. Ay, kinakailangan makaalis na ako ng bahay, bihis na ako. Magaling na eh. Pagdating sa hagdanan, nandoon na, nasa lubong na, nakabis. Mabuti nakabis ka na, sabi niya. Kasi atin pati na Sunday school. Gusto pala niya na dalhin niya ako para sa Sunday school, maka-atin ako. Anong sasabihin ko? Utang na loob eh. Pina-hospital ka, parang ganon. Sa Pilipino, mahalaga, di ba? Pagbaba ko po, dun sa hagdanan, sabi ko, pambihira, pupunta ko ng simbahan ngayon Pagdating ko dun sa Sunday school, nag-enjoy ako dun sa pakikinig. Noong Sunday, nung service na, ganito, Sunday. Di ba may makantahan? Doon usong charismatic noong araw. Jesus is in me and Jesus in, di ba? Sabi ko, parang masira ulot ng mga ito. May action pa yun eh. Oh, therefore, love. Hawakan pa yung kamay. Sabi ko, ayaw ko pa pahawakan eh. Kasi nga, nabigla ako. Pagdating doon sa preaching, sobrang nag-enjoy ako doon sa preaching. Kasi yung pastor, natapat, guest speaker nila, na from Jinsan. Nung magsalita, maraming kwento, tapos puro patawa. Tawa naman ako ng tawa. Sabi ko, okay pa, akala ko dito sa simbahan na ito, hindi bawal tumawa. Okay pala, masaya. So, doon bumalik ako naman, doon nagsimula, na sinurinder ko po yung buhay ko sa Panginoon. At ngayon, sabi ko nga, hindi ako nakapag-kolehiyo, pero pinagmalaki ko, nako'y 4 na taon sa Bible School. At bumawi ako, sabi ko, babawi ako sa aking pag-aaral kasi nga, hindi ko maintindihan, school bukol kasi yung pag-aaral ko. Tapos, babawi ako sa aking mga anak. At ang prayer ko kay Lord, bigyan ako ng magandang pamilya. Bumawi ho talaga. Amen? Kaya ganun po, pag naglingkod tayo sa Panginoon, babaguhin ng Diyos sa ating buhay, kung saan ka nang galing, ay wala na yun. Ang Panginoon may plano sa iyo. Yung past is past. Yung mahalaga yung ano ka ngayon. Yun ho yung aking patutuo sa buhay ko. At yung mga bansa sa bawat bansa na aking pupuntahan, ako ho'y umiiyak bago lumapag sa eroplano. Ang lagi kong sinasabi, Lord, hindi ako nakarating dito kung hindi ako sumunod sa iyo. At maaaring patay na rin ako kung hindi kita nakilala.
Kasi yung aking barkada ho na mga, may barkada ako mga tirador, may barkada din ako snatcher, may barkada din po ako sa inuman, may sa marijuana, iba-ibang mga barkada ko. At yung lalo na sa yung bugbugan, 3 kami, yung 2 patay na. Ako na lang natira. Tapos yung mga barkada ko naman sa inuman at saka sa marijuana, mayroon kaming barkada doon sa looban namin kasi squatter yung lugar namin sa Davao City. Pagdating ko doon, nandun yung anak ng kapitan. Yung kapitan kasi, pagka may nag-away doon sa aming sa looban, at nagbatuhan, may panaan, mayroong habulan ng itak, habulan ng kutsilyo, ice pick. Ako tinatanong agad nung kapitan, Dong, anong nangyari kagabi? Kasi alam niya kami lang gising. At lahat yung makilala ko na doon mga loko. Ganito nung ang nangyari, ganyan, kaya nagkagulo. So, detalyado yun. Ngayon, bumunta ako roon. Ito, pastor na ako Ito, mga 5 years ago, dumalaw ako sa lugar. Inaward na sa kanila yung squatter area. Inaward na. Maya-maya, ay nandun yung anak ng kapitan. May edad na din, na nakakilala sa akin. Tapos, 2 palapag na yung mga bahay. Nandun ako sa taas. Kilala ba niyo ito? Yung mga matatanda. Si Rodel. Kumusta? Nagkawayan sa taas. Mayroon isang barkada na natira. Nagbagong buhay din yon. Itinaas yung 2 kamay namin. Silang 2, champion! Kasi 2 na lang, patay na yung mga barkada namin. Kaming 2 na lang nabuhay. Champion daw kami. Sabi nung aking kapatid, sabi niya, grabe kuya, no? Sabi niya, alam mo, ako rin kasi kapatid ko, na born again din, nadala ko sa Panginoon, nandiyan sa Antipolo. Siya naman, maliit pa nung araw, kilala niya ako. Tapos nung nagbinata naman siya naman ay kolektor ng mga NPA doon sa lugar namin. Dumami kasi ang mga Sparrow unit sa time na yon bago umupo si Duterte. Bago po ni Duterte, linis lahat. Pati ibang mga barkada ko, nakulong, iba napatay. Pero salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay may plano kay Pastor Rodel. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo para basahin po natin yung scripture. Ang ating pong scripture ay matakbuhan. Pakiano na lang po sa ating sa screen po. Philippians chapter 1 verse 16, yung ating pong ayan po. Sa English po natin babasahin tapos sa Tagalog kasi maiksi lang ang talata. Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Sabay-sabay natin basahin sa Tagalog, tayo pong lahat. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Tayo po'y lumuko sandali at manalangin. O Diyos, salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, ngayong umaga. Salamat o Diyos bilang isang lingkod mo na magbahagi sa iyong mga salita. Hayaan po ninyo na magsilbing kalakasan sa aming espiritual ang aming marinig ngayong umaga. At hayaan po ninyo Diyos na gamitin mo ko bilang isang instrumento na maipahayag ng maayos ang salita mo, Panginoon. Salamat sa karunungan ng Banal na Espiritu Santo na laging nagmiministeryo sa amin. At ganoon din ang mga kapatid nito. Salamat, Lord, sapagkat ikaw ang bubugas sa aming espiritual na mga tainga, espiritual ng mga tao upang aming makita, Panginoon, ang iyong banal na kalooban sa aming mga buhay. Salamat ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pwede na po tayong umupo. Ang pamagat po na ibabahagi ko sa inyo ngayong umaga, God is not finished yet. Ang Diyos ay hindi patapos sa atin. Bawat isa sa atin ay mayroong plano ang Panginoon. Mula nang pinakanak ka sa kanyang kaharian, mula nang na-born again ka, ay mayroon nang inilaan ng Diyos na gawain para sa iyo. Mayroon tayo kanya-kanyang misyon. At yung misyon na yon, dapat mong matapos bago ka kunin ni Lord. At I believe si Pastor Chito ay natapos niya yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Nung maestro ko siya, tapos mayroong text brigade o messages na natanggap ko, nag-pray agad ako sa kanya at sabi ay 50-50 si Pastor Chito. At nag-pray agad ako sa kanya. At marami nagpipray na mga kaibigan, mga ka-alumni kay Pastor Chito. At nung ipatutuo niya na nung ilang pungatan na siya, ay ang sabi niya sa Lord daw,
iwan ko kung sinasabi din sa inyo, na bigyan pa siya ng other 15 years. Tama ba? Na mabuhay. Pero lumagpas pastora siya. Nagiging 17 years. Kita mo? Yung hiningi niya, binigyan ng bonus ni Lord ng 2 taon. Di ba? Kaya, kasi ang Panginoon nakakaalam pagkagamitin ka pa talaga ni Lord, ay bubuhayin ka niya. Kaya, yun pong nangyari kay Pastor Chito. At maraming mga kaibigan ko, sa akin na wala akong pakialam po kung ilang taong ka nabuhay dito sa mundo. Ang malaga, natapos mo yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Kasi pag natapos mo yan, may magpapatuloy pa rin na iba para bigyan naman ng assignment para lalo pang lumago ang gawain ng Panginoon. Hindi katapusan yon. Pag nawala ka, kaya ako mayroong susunod sa iyo. Kaya nga kami ng mga pastor ay nagtitrain kami ng mga baguhan para pumalit sa amin pagdating ng araw o papalit sa amin. Salamat sa Diyos kasi sabi ni Pablo dito, tingnan natin may introduction. In our text in Philippians chapter 1 verse 6, Paul's words were originally addressed to the church. Sa church, sinabi niya sa iglesia ito sa Philippians. God had begun the good works in the church at Philippi. And Paul was confident that God would complete the good works that He had begun. Yung inipisahan ng Panginoon na gawain para po sa atin, inaangat ng Lord sa atin. Hindi kasi tayo pinanganak na parang singaw, nakaupo ka lang dyan, na born again ka. Ang ibig mong sabihin, pinanganak muli. No, hindi ka pinanganak muli, tapos nakaupo ka lang dyan. Pinanganak muli sa kingdom ni Lord, sa kanyang kaharian, para gawin yung pinapagawa niya sa'yo. Yung assignment mo sa buhay mo. Ngayon mayroon akong 3 bagay na gusto kong sabihin sa inyo. God is not finished yet. 3 reasons why God is not finished yet with us. 3 dahilan po kung bakit hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Bakit ho? Number 1, because He is working for the good of His children. Kayo ba ay mga anak ng Diyos? So, ibig sabihin niyan, dahil anak ka ng Diyos, ang Diyos ay nagtatrabaho sa iyo. Kaya hindi pa siya tapos. Hanggat nabubuhay ka sa mundong ibabaw, ang Diyos ay may ginagawa sa iyo. Ang sabi po rito, basahin na lang natin sa Tagalog, sa Romans chapter 6 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Kaya yung mga nagmamahal sa Kanya, ang Diyos ay gumagawa ng mabuti para sa iyo. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kasi ang Diyos may layunin, tinawag Kanya sa isang layunin. Mayroong layunin. Ako gamitin na lang ninyo akong example sa buhay ko. Patutuo ko sa inyo. Akalain nyo, hindi mo ako nangarap na gamitin ako ng Diyos sa ibang bansa. Ang aking pangarap, napakaliit lang nung araw. Doon lang ako, sabi ko, sa Caloocan, yung Pioneering Church, binigay nga lang sa akin from Pasig. Tapos pioneering ko sa Caloocan, sabi nung head pastor ko, ibigay ko sa yung gawain na ito. Tapos ikaw na magpapatuloy. Dahil doon sa Caloocan, yung outreach na yun, na aking pinapioneer, doon ako nag-concentrate. Sabi ko, yung mga taga-Pasig, bahala ka na dyan. Sabi ko, ako nang bahala, sabi niya. Yung pastor ko na yon na nagkaloob, kasi hindi daw siya pastor talaga. Siya daw ay helps lang ang gifts niya. Binigyan ako ng pagkakataon, binigyan ako ng break. Yung time na Alive in Christ Fellowship pa lang yung church. Nung ako yung pinarehistro uli, Alive in Christ Christian Church lang. Tapos nung sinabi ng Lord naman sa akin, ipadala ako sa ibang mga bansa, iyak naman akong iyak. Sabi ko, Lord, ako? Sabi ng Lord, ipadala kita. True vision. Ang sabi ko lang, yes Lord, iyak ko nang iyak. Hindi nangyari. Dinugtungan ko ng pangalan. Global mission. Kasi, mayroon na sa outreach sa ibang bansa. Kaya sabi, nalituan na tayo ang sek dito. Yung sek di sa sige, sabi nung nung nagpalakad kasi ako sa Philippine, sa Pasig, sa Mandaluyong, yung office dyan ng sek, Tapos nung time na yon, pastor, sabi niya parang mahirap. Kasi ko maamindahan yan. Sabi mo, amendments na lang. So napayagan. Kaya mayroon ng global mission.
plano ng Diyos hindi ko pwedeng hindi sundin ang panawagan sa iba-ibang mga bansa. Kasi yung sinabi niya. Kaya pag once na ang Diyos may pinapagawa sa iyo, gawin mo na, alam nyo, nag-i-enjoy po ako sa aking ministry. Yung pagta-travel ko sa iba-ibang bansa, nag-i-enjoy po talaga ako. Kasi bakit? Sapagkat yun yung pinapagawa sa ng Panginoon. Maski pagod ka, mayroong lakas na binigay sa iyong Diyos. Dahil siya yung gumagawa, hindi ikaw. Maski nahihirapan ka sa ginagawa mo, maging masaya ka at higit sa lahat, yung kagalakan na yun galing kay Lord. At mayroon kang kapayapaan na galing din sa Panginoon. So kinakailangan ma-accomplish natin yon. At huwag mong hayaan na yung paggawa ng Panginoon sa iyo mahadlangan. Kaya maski sabihin mo na parang mahirap ito, parang dami mga pagsubok sa buhay ko, sa trabaho ko, sa mga ginagawa ko, natural lang yon. Bahagi yan yung pagsubok. Pero tanda natin, ang Diyos kumikilos, gumagawa. Kasama mo siya. Hindi ka nag-iisa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Ang sabi niya, napakaliwanag na God has good works for us to do. And He has a purpose for us that He will fulfill. Gusto ng Panginoon na matapos natin yon. Huwag mong hayaan na hindi matapos yung pinapagawa ng Lord sa'yo. Kaya pagka alam mo na hindi pa tapos, mag-apila ka. Alam mo, parang naghihingalo ka na. May sakit ka. Lord, hindi pa tapos. Tumayo ka. Lord, tatapusin ko to. Dudugtungan yung buhay mo. Amen? Kagaya ni Pastor Chito. Yun hindi ko makalimutan, yung sinabi niyang 15 years. Naging 17 years pa. Di ba? Kaya, yan po ang tandaan natin. Kasi nga, may pinapagawa ang Panginoon sa atin. And then pangalawa, because He is always working in our lives by the power of the Holy Spirit. So, hanggat nabubuhay ka, hindi titigil ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa iyo. Noong araw, ang Holy Spirit nakatira sa templo na gawa ng tao. Pero noong namatay ang Panginoon Kristo, bago maghintay muna kayo, sabi niya. Kasi mayroong darating. Pangako niya yon. Yun yung Holy Spirit. At pag dumating sa inyo, ay may kapangyarihan kayong ipangaral ang salita ng Panginoon. Yung gospel. So yung Ebanghelyo. Noong bumaba ang Banal na Espiritu sa Acts chapter 2, nagkatotoo yung sinabi ng Panginoon. Na ang Diyos ay hindi na tumira sa templo na gawa ng tao. Ito maganda yung ating church. Ang tawag lang nito, place of worship. Kasi ang church naman, we are the church. Ang building, hindi ito ang pupunta sa langit. Ikaw ang pupunta sa langit. Tayo. Kaya, maski na sa labas kayo nagtitipon, church ang tawag noon. Maski walang building. Kasi we are the church. Tayo ay iglesia. Piniliwanag kanina sa inyong binasa ni Pastora. So ito'y bahay-sambahan lamang natin. At magpasalamat tayo sapagkat mayroon tayong bahay-sambahan. Amen? Kasi kung sa labas naman tayo, maulanan tayo. Abutan pa tayo ng bagyo. Sa Hong Kong, mayroon kasi mga church na nasa labas, sa park. Ang hirap po ng gano'n. Kasi nga, ang mahal ng upa sa Hong Kong. Alam nyo, sa amin ng upa po namin, 28,000 Hong Kong dollars. Ngayon 750 pesos ang palit sa $1. I-times nyo yun. Umabot kami ng 30,000 kasi nga, yung tubig, kuryente. So lahat-lahat pa, iba pang mga expenses, mahigit 30,000 buwan-buwan. Kung kintahin mo, nasa 200,000. Mahigit, mga 250 siguro. Monthly, 250,000 monthly po. Kaya sa isang taon, mga 2 million sa piso, mahigit yung upa ho namin. Upa lang yon. Pero no choice ka. Kasi nga, pag sa labas ka, pag winter, sobrang lamig. Pag tag-ulan naman, ulanan ka. Kaya sabi ko sa mga kapatid, pag hindi ka nagbibigay ng inyong mga ikapo at mga offering, hindi tayo makakabayad. Nagbibigay naman. Tinatakot ko sila. Alis tayo dito.
Ayaw nila eh. Kasi pag linggo kasi, doon sila, masaya sila, nagluluto, may lutuan, natutulog, yung mga kulang sa tulog. Kasi karamihan sa ating mga kababayan, alam niyo mga kapatid, minsan, gising alas 5, tapos matutulog alas 2 ng madaling araw. Okay? Madaling araw gigising, madaling araw matutulog. May mga katulong din naman na bless na puro tulog ang ginagawa at saka kain. Dahil sobrang bait yung kanilang amo. Yan po yun. Anytime, pwede kong tawagan kasi pwede sila mag-cellphone. Pero yung iba, hawakan lang ng cellphone nila pag alas 8, alas 9 ng gabi, pag nasa kwarto na sila. Minsan, pagka tinawagan ko pa yung mga workers ko, Pastor, amo ko rin natulog na. So, sabihin ko na, okay lang. Ang hirap magpastor sa ibang bansa. At nagluloko ang mga anak dito, nabuntisan yung anak, minsan naman nagnanakaw yung anak, nakulong yung anak, no, sa droga, tapos yung asawa, sumakabilang bahay. So, hindi sumakabilang buhay, sumakabilang bahay, iyak. Sabi ko kay Michelle, yakapin mo. Tapos maya, pag okay na, kasi okay na, mag-pray na tayo. Opo. So, ganun ang buhay namin. No, ng mga, hindi mo talaga, kasi pagka isasama mo yung emotion mo, iyak ka rin. Si Mrs. magaling sa dyan. Pag ang mga babae, no? Kaya salamat sa Panginoon, mayroong Mrs. Oo. Dahil siya yung kasama ng iyak Oo. Pag iyak na riyan siya, okay. Oo. So, yun po, para alam mo kasi, pag naibsa na-release yung kanila, mayroon silang mahingahan, medyo gumagaan na yung dibdib nila. So, yun po mga kapatid. At salamat, mayroong Holy Spirit na nagkukomfort sa atin. The Holy Spirit is working in us every day to make us like Christ. Yun po yung ginagawa ng Holy Spirit. Ginagawa tayo na katulad ni Kristo. Ang sabi rito sa ating talata, basahin po natin dito po sa Tagalog na. Sa 2 Corinthians 3 verse 17 to 18. Ang Panginoon, binabanggit dito, ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, ay mayroong kalayaan. Kaya pag ang Holy Spirit na naghari sa buhay natin, lahat ng mga gawa ng kadiliman, lahat ng problema mo, lahat ng talikala ng kaaway, napapalaya ka. Mayroong freedom. Diba? You shall know the truth and the truth shall set you free. Pag dumating ang banal na Espiritu sa atin na siya ding katotohanan, kasi sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. So, yung truth, yung life, yung si Kristo. Ang sabi ng Bible, we have the Spirit of Christ. Mayroon tayong Espiritu ni Kristo. Yung Espiritu ni Kristo na yon, na nagtatrabaho sa Kanya noong nandito pa siya sa mundo, yun ding Espiritu na mayroon tayo ngayon. Yung Holy Spirit na yan, nagtatrabaho din sa atin. Sabi mo sa katabi mo, may Holy Spirit na nagtatrabaho sa iyo. And then sa verse 18, at ngayon, naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha, ang kalatian ng Panginoon. At ang kalatian yan, na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu. Yun yung kalatian, no? Na nagmula sa Panginoon, na siyang Espiritu. Ang sabi po rito, mga kapatid, ito po yung pinakamanda na kasunod dito. Ang siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kalatian hanggang sa tayo'y maging kalarawan niya. Kaya yung Holy Spirit na ito, from glory to glory, binabago niya tayo para maging mistulang larawan ng ating Panginoon. Para maging katulad ni Kristo. Yun po yung pinakamaganda. Yung Holy Spirit ang nagbabago sa atin. Araw-araw, binabago tayo ng banal na Espiritu. Next, God's purpose for us is nothing less than Christ's likeness. Yun po yung pinakamatindi dito. Kaya ang sabi rito, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na natin, no? Romans 8:29, alam na ng Diyos kung sino ang maging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Kaya si Kristo, kapatid pa rin natin yan. Tayo magkakapatid. Pero Panginoon na natin siya, kapatid pa natin siya. Sapagkat siya yung panganay. At ang Diyos nagkaroon ng maraming anak dahil kay Kristo. Isang anak lang ang kanyang itinanim, ibinigay sa mundo. For God so loved the world
that He gave His only begotten Son. Yung isang anak na yon, na sino mang tumanggap sa Kanya, ay lahat yon ay magkaroon ng buhay na wala hanggan. So magkaroon din ng pagbabago yung tao na tumanggap sa Panginoong Kristo. Kaya dito yung pagpili dyan, kasi akala natin yung pagpili ay ano ba, yung pinili, yung hindi pinili, impyerno yan. Yung pag pinili, langit yan. Hindi. Tandaan natin, itong eleksyon na tinutukoy dito, through Jesus Christ, lahat ng tumanggap sa Panginoong Kristo, magiging katulad niya at magiging anak ng Diyos. Sapat ang sabi sa John 1:12, ang sino mang tumanggap sa Kanya ay binigyang karapatan na maging anak ng Diyos. So, nagkaroon ng maraming anak ang Diyos through Jesus Christ. At ang purpose noon para matulad sa Kanyang anak. Yung pamumuhay, hindi yung pagka-Diyos, yung karakter ng Panginoon. The character of Christ. Yung katangian niya. Ang Diyos ay isa rin sa katangian. Ang daming katangian ng Panginoon. Yung character niya, He is a loving God, alam naman natin, merciful, di ba? Compassionate. Dapat mayroon tayo noon. Loving ang Diyos natin, di ba? Ang bunga ng banal na Espiritu. Love, joy, peace, di ba? Yung siyam na yun. Nasa buhay natin. Yun yung bunga ng banal na Espiritu. Pag tinanggap mo yung Holy Spirit, ay yung bunga ng banal na Espiritu nag-operate sa buhay mo. Kung ikaw dati hindi mapagmahal, mapagmahal ka na ngayon. Dahil sa banal na Espiritu na nasa iyo. At gusto ng Panginoon na mabago talaga ang buhay mo, hindi dahil sa sarili mo, kundi dahil sa banal na Espiritu na nagtatrabaho sa buhay mo. Kayaan natin yung Holy Spirit na mag-flow sa buhay natin. Kasi siya lang talaga ang magbabago sa atin from glory to glory. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo sa sarili mo lang. Pero pagka kasama mong Diyos, kasama ang Holy Spirit sa iyo, mababago ka talaga. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nagbago ka na ba? O kung hindi pa nagbago, ibig sabihin, hindi mo hinayaan ang Holy Spirit na maghari sa buhay mo, na gumawa sa iyo. Dapat makita talaga yung pagbabago sa buhay mo. Kasi pag walang pagbabago, useless lang ang buhay natin eh. Ano pa nagsisimba tayo? Kung wala kang pagbabago. Kung ikaw ay katitisuran pa rin. O ang ministry mo ay taga-tisod ministry. Maraming nawala dahil sa'yo. Mahirap po yun mga kapatid. Kaya kinakailangan makita yung na-transform ka talaga. Mayroong isang church. Sabi nung isang kapatid, ang pastor, yung church namin, pagka yung pastor nag-minister sa amin, kasi mahilig daw sila na, altar call, punta kayo rito. Tagabi ka pa niya rin, Panginoon. 1, 2, 3, bagsakan. Yung isang matanda doon, laging bumabagsak yun. Halos linggo bumabagsak. Pero sama ng ugali. Sabi niya. So, naikserbahan pala niya. Kaya, alam niyo, wala sa pagbagsak yan. Wala sa tumba yan. Mga kapatid, hindi ako against dyan. Mayroon talaga natutumba sa kapangyarihan ng Panginoon. Pero yung linggo-linggo natutumba ka, pagkatapos pagbangon mo, ganun ka pa rin, walang transformation. Siguro kung member ko yun, lapitan ka na, huwag ka na matumba sa sunod na. Yan po yan siya nakakalungkot. Kaya, pag hindi natin ipamuhay at hindi hayaan ng banal na Espiritu, hindi mo marating yung Christ-likeness. Ang sabi nga, Pastor, masik kahawig man lang sana eh. Kahawig man lang ni Kristo sana, okay na eh. Wala, masik kahawig, hindi ko talaga makita yung buhay ni Kristo sa Kanya eh. Yun ang hinahalongkot sa iglesia. Pero dapat makita ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Makita si Kristo sa iyo. Ang Panginoon, hindi nagiinom. Hindi lasinggiro. Hindi sugaliro. Hindi babairo. Sa mga lalaki rito. No? Hindi chismosa-chismoso. Kung i-chismis natin ngayon, kung dati ka chismoso, maging chismosa ka pa rin chismoso sa salita ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Parang baliktarin mo lang yun. Nagbago ka na eh. Di ba? So ipakita mo sa inyong mga, alam niyo yung parents ko, yung mga kapatid ko, pinakita ko lang yung buhay ko eh. Nadala ko sila sa Panginoon. Pati mga pinsan ko,
Nandiyan si pastor, huwag kayong magsalita ng ano. Hindi, magsalita kayo, okay lang. Kasi parang ano na sila, pagka anting kasi na sa akin, sobrang banal na. No, ganun pa rin ako nung time, nabago lang yung buhay ko. Sabi kong ganun. Ipakita natin na bago talaga tayo. Your life itself is a message. Amen ba, mga kapatid? Yung buhay yung mismo mensahe. Mangyari lamang yan, pag hinayaan natin ang banal na Espiritu, maghari sa buhay natin. And then ang pangatlo, because He is completing the good works He began in us. Philippians, balikan natin yung Philippians chapter verse 6. Being confident of this very thing, that who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Now, God is never finished with us, whatever our age is. Maski sabihin mo na matanda na ako, pastor, tapos na ang ginagawa ko rito, retire na ako. Walang retirement sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hanggat buhay ka, hanggat malakas ka, maglingkod ka. Basta may magagawa ka pa sa Panginoon. Mayroong isang pastor, 70 years old na, pumasok sa Bible School. Isang kapatiran, 70 years old ha, pumasok sa Bible School, and then, natapos siya. Pagkatapos siya, nagpastor pa siya. Ngayon, retiro na siya kasi 80 plus na. Pero, naglilingkod pa din sa church na kanyang pinagpasturan. Sabi niya, upo na lang muna ako, pero pwede ako mag-pray, kasi naging makalimutin na siya. Kasi napupunan nila na pag nag-pray siya, bumabalik sa una. Tapos yung preaching din niya, natapos, binabalik na naman niya. So, hindi sila matatapos ngayon. Kaya ako ayaw ko na rin mangyaring ganon. Kaya pag ganon na rin, siguro upo na rin doon. Misa nga sa prayer daw, na prayer, bumabalik na yung prayer, tatapikin na siya kasi bumabalik na sa bumalik na naman siya, paulit-ulit eh. Pastor, okay na po. Upo na yan. Mag-closing na siya. Pero hanggat malakas tayo, amen? Maglingkod tayo sa Panginoon. Hanggat wala pang diferensya yung mata natin, ating tainga, kung may diferensya, basta makapagsalita ka pa. Amen? Magsalita tayo ng maayos. At sabihin natin, Lord, itong boses ko, gamitin mo habang ako'y nabubuhay. So, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Kaya huwag kang magsabing may edad ka na o matanda ka na. Tandaan natin mga kapatid, Genesis chapter 7 verse 6. Ito po, Noah was 600 years old when the flood waters were on the earth. Now, tingnan nyo dyan. Noah, at 480 years old, kasi mahabang buhay ng tao nung araw. Pero hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. Amen? Ang sabi po, was instructed to build the ark. Then according to Genesis, verse 7, verse 6, yung binasa natin, Noah was 600 years old when he finished the ark and the flood waters came upon the earth. So ilang years niya ginawa yung daong? Yung ark, ha? 120 years na ginawa niya. Yung daong. Umabot siya ng 600 years old bago siya sumakay sa daong na kanyang ginawa na 120. Isipin mo, yung lulo, nagbubuhat ng mga kahoy. Kasi malakas pa naman yung lulo siguro na time na yun. Ha? Ngayon, kung mayroong 100 years old, pabuhatin mo ng kahoy. Hindi na makabuhat. Pero nagawa ni Noe yun. Nagawa niya kasi ang Lord nagbibigay sa kanya ng lakas. Kaya pag natili ka, naglingkod sa Panginoon, palalakasin ka ng husto ng Panginoon. Amen? Pero pag hindi ka naglingkod sa Panginoon, madali kang mamatay. Manghihina ka. Kasi ang sabi, the joy of the Lord is our strength. Ang sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Siya yung nagpapalakas sa atin. Kaya ma-extraordinary nagagawa natin kasi binigyan tayo ng lakas ni Lord.
tayo, yung buhay natin may hangganan. Kaya, magpagamit natin kay Lord. Hindi natin alam. Ang Panginoon, salamat tayo, 33 years old nung mamatay siya. Pero, natapos niya ang kanyang misyon. Ang nakakalungkot, maraming tumanda na walang pinakatandaan. Gusto ko na tumanda tayo, mayroon tayong nagawa at may naiwan tayo na legacy, na marka, na bakas, na hindi maaaring malimutan ng tao. Amen ba? Na pagka ikaw ay nawala sa mundo, kagaya nitong si Noe, hanggang ngayon pinag-usapan natin, na mayroon silang nagawa sa gawain ng Panginoon. Ayaw natin yun na, ang mabuti nga namatay yun, problema sa church yun eh. Pero pagka masipag at mabait at talagang namuhay ng maayos pag namatay yun, sayang naman, di ba? Nanghinayang ka. Pero, okay lang. Kasi kasama naman niya si Lord. Ang malungkot lang, na pag namatay ka, ay wala ka sa Panginoon. Yun lang yung malungkot. Pero pag nawala ka dito sa mundo, Kristiyano ka naman at naglingkod ng maayos. Praise God. At gusto natin pagdating ng araw na mawala ka man sa mundo, katulad ni Pastor Chito, hindi namin siya malimutan. Yung kasing alaala, yung magandang ginawa ng tao, hindi mo maaring malimutan yun. Maski ilang taon pa ang lumipas, wala ka na sa mundo, hindi ka maaring malimutan. At yun yung gusto kong legacy na maiwan sa aking mga pastor, sa aking pamilya. Nagpakuwinawala dito sa mundo, sabihin si Pastor Rodel, ito yung nagawa niya. Amen? Amen? Yun din sa atin. Ay pag malaki ka ng mga apo mo, itong si lola ko, yan si lolo ko, yan dyan, sa kwadro na lang kasi makikita eh, picture. Picture mo na lang. Yan ang lolo mo. Naalala, Pastora, di ba, yung si Pao Bicker, pinas yung short lang na video clip. Nakita ko si Mau Bicker, si Pao Bicker, yung aming mentor sa Bible School. Mayak-iyak ako. Kasi yung dalawang yon, talagang grabe ang dedicated sila sa paglilingkod sa Panginoon sa magitan ng Bible School na binigay sa kanila. Ngayon, nung bumisita ko doon sa Tulsa, Oklahoma, noong 2011, buhay pa yun si Mama Bicker, matanda na. Sa time na yun, nasa 86 na siya. Sabi niya sa akin na nandito ka sa bahay ko, huwag kang magtrabaho dito sa bahay. Huwag kang magluto. Akong bahala. Dalawa lang kayo sa bahay. Matanda na ha. Tapos, pagka umaga, may breakfast ako. Yung kanyang master bedroom, binigay sa akin doon sa kabilang kwarto. Kasi, para hindi ka nalalabas. May CR na doon, may shower na doon. Eko, dito ka. No. Talagang nagalit. Ay, ayaw ko naman din magalit siya. So, nagpalit kami ng kwarto. Pag umaga, nandun na yung pagkain ko lahat. Tapos, nung sa Antioch kasi, alam ni Pastora yan, na pagka ang kape namin, wala asukal. Mayroon ng sugar, may kape. Sabi ko, nung araw, hindi mo kami pinag-asukal ngayon may asukal. Sabi niya, sa Bible School yun nandito ka sa bahay ko, may asukal dito. Tapos sabay tawa. Tapos, kwentuhan kami ng matagal. Sabi niya, ngayon, mag-dinner tayo, mag-breakfast, mag-lunch tayo doon sa, mag-dinner tayo sa ganitong restaurant. Pagka, dinala ko sa mga masasarap na restaurant, dalawa lang kami. Alam sabi ni Nanang sa akin, mag-order ka itong gusto mong orderin, kainin. So, order naman ako. And tatawagin niya lahat ng waiter. Come, lahat. Sabi niya, ayan, ito, estudyante ko, ha? Sa Bible School. Binisita ko. Sabi naman ng Amerikano, oh, really? Ganon naman, di ba mga kano? Oh, really? Ganon sila. Tapos, sabi niya, ako, dahil bisita kita, meron kasi kaming alumni doon, kaklase ko, si Linda Baltong ang pangalan, Ipugaw, nakapag-asawa ng Amerikano. Ngayon, sabi niya, ako na maghatid kay Rodel. No, sabi niya, he is my visitor, sabi niya ganon. And my student, sabi niya ganon. Kami din naman estudyante rin naman, sabi ni Linda. No, sabi niya ganon ni Mama. Bisita ko, ako maghatid. Alas 5 ang flight ko, papuntang LA. Tapos, alas 4 kami, alas 3:30 kami alis. Kasi mga 30 minutes pang biyahe mula sa airport. Sabi sa akin nung dinawagan ako ni
ni Esterlinda, sabi niya, Pastor, mag-pray ka. Bakit mahina ng mata dyan? Minsan gumigiwang-giwang yung sasakyan niya. Ganun ba? Ako, delikado para ito Hindi, nag-pray ako, Lord, gabayan mo kami. Kasi mahina yung mata ni Nanang. Wala pang alas 4, nakarating kami sa iyo. Bilis magmaniho. Kasi matanda na. Pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit. Ang sabi niya, Rodel, see you in heaven. No, don't see that. Sabi ko naman. Kinuntra ko pa Hindi, sabi niya, matanda na raw siya. Tapos na ang kanyang ginawa. Diba? I'm done, sabi niya. I'm finished the work, sabi niya. I'm old now, sabi niya. Tapos, nagyakapan, gusto ko umiyak nung sinabi niyang, see you in heaven. Pero, natapos niya yung kanyang ginawa. At pinapagawa ni Lord sa kanya. Gusto din natin tapusin. Alam naman natin na, alam na niya uwi na siya. May bilang buwan lang, namatay siya. Taon din siya atang binilang. Sorry, taon ang binilang ata. No? Mga 1 year or 2 years nang bisitang namatay siya. Hindi ko matandaan, pastora, kung anong year siya namatay. Hindi ko rin matandaan. Ngayon, ang isang nahanap ko doon na leksyon, maiksi lang ang buhay natin. Hindi tayo aabot ng, lahat dito, hindi aabot ng 100 years old. Di ba? Mapalad na. Alam mo yung huling ano ngayon, yung survey, ang lifespan ng tao? Alam mo ilang edad? Ha? Ano daw? Ilang edad ang lifespan ng tao? Pinahinto na ako sa alarm ko. ilang taon ang lifespan lately? Hindi nyo alam. 65 to 70 na lang ang lifespan ng mga Pilipino. Maiksi ang buhay natin. Ilang taon ka na ngayon? 69, isang taon na lang. Kung 64 kayo, may isang taon ka na lang, 65 to 70. Kaya, tingnan mo yung katabi mo kung ilang taon na. Ngayon, pag lumagpas ka ng 70, 80, bonus na yon. Amen? Pero, bago ka kunin ni Lord, tandaan mo, bago ka kunin ni Lord, ang Lord nangungusap sa atin na kukunin ka na niya. Naniwala ba kayo dyan? Parang si Mama, nangungusap sa kanya, kukunin na siya. Sabi niya, see you in heaven. Alam niya, malapit na siyang mamatay. Nagparamdam na si Lord sa'yo. Itanong mo sa katabi mo, nagparamdam na ba si Lord sa'yo? Ay, bakit nahiya kayo magtanong? Tanungin nga ninyo, nagparamdam na ba si Lord sa'yo? So pag hindi pa nagparamdam na si Lord, ibig sabihin, may gagawin pa ang Panginoon sa'yo sapagat hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. In conclusion, as long as we are still breathing, God is not finished with us yet. Hanggat may hininga tayo, hindi pa tapos si Lord. We just have to trust Him to finish the job because He began it, continues it, and He will complete it. Kumplituhin niya yan. And God always finishes what He has started because God is a finisher and He is not yet done with your life. Hindi pa siya tapos sa'yo. Tayo pong lahat ay tumayo. Hindi ko alam kung ano yung pinapagawa siya ng Panginoon. Mag-response ka na, gawin mo na habang malakas tayo. Huwag nating sayangin yung panahon. Huwag nating sayangin yung ating lakas doon sa mundo. Ngayon, ito yung pagkakataon na ibigay natin yung ating buhay sa Panginoon. Maglingkod tayo sa Panginoon. Mag-commit tayo sa church. Ano man yung gawain. Alam nyo, maski po, mayroong nga yung isang matanda, nabasa ko po yung isang yung parang testimony na Koreano namatay siya. Tapos pastor siya, pinabalik siya ni Lord. At nabuhay pa siya ng 20 years mahigit. Natapos siya pinapagawa. Kasi sabi ni Lord, hindi pa tapos, bumalik ka. Pero pinakita sa kanyang langit, pinakita din sa kanyang impyerno. At pinakita niya sa langit, yung babae na janito sa church, at siya yung naglinis sa church, siya nag-aayos ng mga upuan sa church. Lahat yun kagalakan niya, hindi nagreklamo kailanman sa pastor niya. Alam nyo, pinakita ng Panginoon sa kanya, yung pinakamagandang mansion, yan yung babaeng yan. Sabi niya, Lord, di ba taga-ano lang sa church nakita ko? Sabi niya, yan ang kanyang bahay dito.
Napakaganda. Sabi daw kasi ng Lord, lahat ng ginawa daw natin dito sa mundo, sabi niya, yung mga spiritual na materialis, pupunta sa langit. Lahat ng ginawa mo kay Lord. Natouch ako doon. Kasi totoo naman sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Ito'y kainin lamang ng kalawang, tanga at nanakawin. Mag-impok kayong kalaman sa langit. So lahat ng ginawa natin para kay Lord, sabi ni Pablo, our labor in the Lord is not in vain. So kung anong pinapagawa siya ni Lord ngayon, gawin mo. At huwag kang papayag na mawala ka sa mundo na hindi mo matapos. Yun lagi kong apila kay Lord. Alam ko, Lord, hindi pa tapos. Marami pa akong gagawin, Panginoon. May time na pwede na ako mamatay, pwede ako maksidente. Yan, nandiyan si Jan. Sa nagda-drive siya. Naka-idlip. Kumanong kaming ganyan. Pero alam ko na doon ang kamay ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, ingatan mo ang likod ng Diyos. Mabuti na lang natapik ko siya. Hindi ako natulog kasi puro biyahe kami. Sa time pwede na kaming, sabi ko sa kanya, ang hirap nun, pag tulog ka, tulog din ako, baka magising tayo sa langit na. Pero ang Lord, may plano pa sa atin. Amen? So taas natin ang mga kamay, ako'y manalangin sa inyo. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga anak na nandito ngayon. Ang aming buhay, Panginoon, ay isa lang, Panginoon. We have only one life. And we only live once, Lord, in this world. Kaya, huwag namin sayangin yung buhay namin. Isa lang ang buhay namin, Panginoon. Ipaglingkod namin sa iyo. Hayaan mo na yung mga kapatid nandito, Lord, sabihin namin na pagdating na araw, Lord, mission accomplished kami. Kagaya ng Panginoong Kristo, sabi niya, it is finished. Natapos niya, Panginoon, ang kanyang trabaho. Alam namin, marami pa kaming trabaho para sa inyo. Para sa pamilya, marami pa kaming plano sa pamilya, sa ibang tao, sa aming mga mahal sa buhay. And then, lalo na sa ministeryo mo. Gamitin mo kami, Panginoon. At gusto namin marinig pagdating ng araw, sabi mo sa amin, well done, my good and faithful servant. Salamat po sa paalala mo sa amin ngayong umaga. Salamat kay Pastora Vicky at sa mga magagawa na nandito. Lahat ng workers na ibinigay mo sa kanya na maging katuwang sa ministeryo. I pray, Lord, na matapos nila ang pinapagawa mo, Panginoon, sa iglesyang ito. At maisalin sa next generation, Panginoon. Salamat po. At lahat ng mga members, workers, anuman, Panginoon, pinapagawa mo sa amin, gusto namin matapos ito bago ka bumalik, Panginoon. At bago kami mawala dito sa mundo. Salamat sa opportunity na binigay mo sa amin na makapaglingkod sa iyo, Panginoon. At patuloy mong i-bless ang bawat isa, ano man ang ginagawa nila, Panginoon. Anong ginagawa ng kanilang mga kamay, ano man mga trabaho nila, ano mga ministry nila. Continue to bless them, Lord. Exceedingly and abundantly. Salamat po ng marami. Ito ang dalangin na mayroong pasalamat sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Pastor.